ay Women's Month. Kaya maaring hindi pa po ninyo nabati ang ibang mga kapatiran. Sa akin wala pang bumati. Kaya binati ko na yung sarili ko. Praise God. At again, ang ating pong theme for this month of March is the power of one. Ang kapangyarihan ng isa o nag-iisa. Amen. Tunay nga na may kapangyarihan kahit nag-iisa sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At ako po mangangaral ngayong umaga dahil si Bishop po, kasama po ang ating health ministry team ay nasa Santo Tomas, Pangasinan. Anniversary po ng ating church doon at magmi-minister po doon ang ating health ministry team. Kasama po si Bishop. Praise God. At binigay po ng Panginoon na message for this morning dahil ngayon nga po ay Women's Month is Women of Faith. Women of Faith, mga kababaihan ng pananampalataya. Sino po rito sa mga kababaihan na nandito na yung makilala o matawag siya o malaman niya na siya pala ay babae ng pananampalataya. Ibig sabihin, isang babae na talagang merong matatag, matibay na panghahawakan sa ating Diyos na buhay. Itaas ang kamay ng mga kababaihan. Bagaman po mga kababaihan ang aking binabanggit, pero ito pong ating mga message ay para din po sa mga kalalakihan. Amen. General po ito. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay dahil alam ko na ang Lord ang siyang magtatouch sa puso ng bawat isa. And I believe din na ang mga kababaihan ay patuloy na mag-a-arise, hihipuin ng Panginoon. Ano ba ang isang babae ng pananampalataya? Who is a woman of faith? Dapat nating malaman that a woman of faith is one who trusts God. Siya yung nagtitiwala sa Panginoon. At alam natin, maaring pag tinanong ka, oo, nagtitiwala ako sa Panginoon. Yes, pero ang nais ng Panginoon ay yung pagtitiwala na tunay at tapat nang gagaling sa ating mga puso. Amen. At dumating man ang mga iba't ibang hamon sa ating buhay, ay handa po natin itong harapin na merong katapangan at merong pag-asa. Sino yung kababaihan na yon na handang humarap sa mga hamon ng buhay na merong katapangan at pag-asa? Yung hindi sumusuko. Amen. Hindi tayo susuko sapagkat ang ating Panginoong Jesus na pinapanampalatayanan, nakatahan sa ating mga puso hanggang sa kanyang huling hininga ay hindi po sumuko. At dahil nga po siya'y kasama natin sa bawat oras ng ating buhay, alam na alam natin that we belong to Him. At tayo'y nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang isa pong babae ng pananampalataya ay tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ang mga kababaihan na tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos ay meron po silang Biblia. Hindi lang po yung nasa gadget, maganda po meron po tayong book talaga. Kasi yung gadget, hindi mo naman lagi, minsan hindi mo mabubuksan yan. Amen. Maganda meron ka talagang Biblia, nakikita ng pamilya mo, nakikita ng mga tao na meron kang binabasa na aklat. Kasi pag nagga-gadget ka, nga may application ka doon ng Bible, pero pag nakatingin ka doon, hindi naman sasabihin ng mga kasamahan na nagbabasa ka ng Bible. You need not tell anybody na nagbabasa ka ng Bible kapag ikaw ay may hawak na Biblia at doon ka nakatingin. Amen po ba yon? At saka napakaganda po talaga. Yan yung isang aklat na hindi dapat mawala sa ating mga tahanan. At bilang mga kababaihan, syempre, tayo po yung mag-i-initiate na magkaroon po tayo ng Biblia sa ating bahay. Hindi po yung aasahan natin ang ating husband o spouse o ang ating anak na lalaki, kundi ang mga babae ng tahanan. At sila po ang tinatawag na babae ng pananampalataya. Hindi lang sila may Biblia, binabasa nila yan everyday, binubulay araw-araw at gabi, gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, at ipinamumuhay. Ina-apply sa buhay kung ano ang sinasabi doon. Amen. Alam niyo po, di ba sinasabi na mga babae po ay ilaw ng tahanan? Paano magiging ilaw ng tahanan
tunay na ilaw ng tahanan ng isang babae kung wala naman siyang tunay na ilaw sa kanyang buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang Biblia ay sinasabi rin po na ilaw sa ating mga buhay. Liwanag sa ating landas. At ito'y tunay na mangyayari sa atin kung ito'y ating binubulay-bulay araw-araw. Binabasa. Amen. Mas pahalagahan po natin ang Biblia kaysa ating po mga gadgets. Alam ko po na halos wala na pong tao yata na wala na pong gadget, wala nang cellphone sa panahon na ito. Lahat ay meron. Kung meron mang wala, kung meron man dito na walang gadget, siguro ilan-ilan lang po yun. Pero ang Biblia po ay isang bagay, isang aklat na dapat lahat po tayo ay meron. Bata man o matanda, kababaihan man o kalalakihan. Praise God! Ang isang woman of faith ay tunay na lumiliwanag bilang liwanag at nakaka-impluensya. Merong impact. Sabi mo sa iyong katabi, impact. Nakakapagbigay ng impact, impluensya sa buhay ng mga tao na kanya nakakausap, nakakahalubilo araw-araw, at lalo na po sa kanyang sambahayan. Kahit man po ang kanyang mga kasama sa tahanan ay hindi pa po mananampalataya at sabihin hindi pa dumadalo ng ganitong gawain sa Panginoon, hindi pa born again, pero ang isang babae na pananampalataya ay nakakakitaan po ng liwanag sa kanyang buhay. At actually, kahit nga po hindi mananampalataya yung kanyang mga kasama, dahil siya ay may nakikitang kaliwanagan. Nagniningning siya, nagliliwanag siya, kagaya ng Panginoong Jesus na kanyang pinaglilingkuran. Kapag may problema yung mga unbelievers sa kanyang sambahayan o kahit sa community, sa kanyang opisina, sa school o saan man po siya naroon, hindi po siya nakakalimutan na konsultahin ng mga unbelievers. Amen. Sino rito nakaranas na yung mga taong hindi naman kagaya natin na dito nagpupunta sa church na ganito ay pumupunta sa iyo para humingi ng payo. Para tanungin ka anong iyong idea, anong komento, ano yung masasabi mo patungkol sa isang bagay. Yung po ay isang pagpapatotoo na may nakikita sila sa iyo na kakaiba na wala po sa ibang mga tao. That is a woman of faith. At yan po ang gusto natin. At gusto rin ng ating Diyos na buhay na makita sa bawat kababaihan na nandito sa lugar na ito. Amen? At alam ko, hindi lang po dito sa lugar na ito, kundi lahat po mga kababaihan sa buong mundo. Kaya nga po tayo ay nagpapagamit sa Panginoon para marami pong mga tao ang madala sa Panginoon, hindi lang po mga kalalakihan, kundi mga kababaihan, mga kabataang babae, kabataang mga katandaan ng mga kababaihan. Lahat po sila gagamitin ng mga kababaihan. Kasi kung, anong tawag dito? Kung isa-survey po, mas marami po ang mga kababaihan kesa kalalakihan. Kahit nga po dito sa Pilipinas o kahit dito sa ganitong church, more than 50% ng tao ay mga kababaihan. At kaya nga po, bakit ito niloob na mangyari ng Panginoon? Upang magamit din po niya ang mga kababaihan sa iba't ibang kaparaanan sa ating kapanahunan. Yes, amen. Kaya nga po, maaring sa tahanan mo, ilan kayo doon na babae. Usually, mas marami ang babae kesa lalaki. Pero kahit nag-iisa ka man na babae sa tahanan mo, gagamitin ka ng Panginoon. Kailangan mag-arise ka at maging woman of faith ka. Maging pangarap mo yan sa iyong buhay. At meron po tayong pag-aaralan na 4 na kababaihan ng Biblia na tunay nga po na ang kanilang buhay ay naging halimbawa sa maraming mga tao noong kanilang kapanahunan. At hanggang po sa mga araw na ito, kahit nga po sila ay mga wala na sa mundong ito, pero hanggang ngayon dahil ang kanilang mga buhay ay natala sa banal na kasulatan, nagiging inspirasyon, modelo po sila ng isang buhay na karapat-dapat at nakalulugod sa Panginoon. Isang buhay na tunay na tumutupad sa plano at layunin ng Diyos. At yun po ang gusto natin, na tayo mga kababaihan ay hindi lang po mabubuhay sa mundong ito,
para lang mag-anak. Kundi tayo'y makatugon doon sa layunin ng Diyos ng pagkalikha sa bawat isa sa atin. Hindi naman po lahat ng kababaihan ay tinawag o niloob ng Diyos na magkaroon ng anak. Pero pwede ka magkaroon ng anak sa iyong buhay espiritual kung ikaw ay patuloy na magpapagamit sa Panginoon. Amen! At ang unang kababaihan o babae na ating pag-aaralan na nasa Biblia ay si Rahab o si Rahab. Ang kanya pong buhay ay nasulat sa aklat ng Hebreo na dito po sa Hebrews chapter 11, nakatala po dito yung mga men and women of faith. Na talaga naman po na kaya sila niloob ng Diyos na matala sa Hebrews chapter 11 verse 1 at sa iba't iba pa pong aklat ng Biblia ay dahil nga po gusto ng Panginoon na i-emulate natin, gayahin natin yung kanilang mga halimbawa na ipinakita nung sila po'y nabubuhay sa mundong ito. Hebrews 11 verse 31, basahin po natin lahat sabay-sabay. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she has given a friendly welcome to the spies. Ito po yung nangyari nung panahon pa po ng Old Testament. Hindi na po lingid sa atin na ang mga Israelita ay iniligtas ng Diyos mula po sa lugar ng Ehipto. Nakatawid po sila sa biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng Diyos sa dagat na pula. At nanirahan po sila doon sa ilang o sa tinatawag na wilderness. At dumating po ang panahon after 40 years na nandoon po sila sa wilderness o tinatawag na ilang. Ay kinuha na po ng Panginoon si Moses na siya pong ginamit ng Diyos para sila ay iligtas mula sa lugar ng Ehipto. At si Josue na po yung namumuno nung panahon na yon. Dito po, nung panahon ni Rahab, na atin nga pong pag-aaralan ang kanyang buhay. At dahil nga po, nung panahon po ni Josue, after 40 years po sa ilang mga Israelita, ay inutusan ng Panginoon si Josue na itatawid na niya ang mga Israelita mula sa river, doon sa kanilang kinalalagyan na ilang, papunta na nga po sa lupang pangako, sa lugar ng Kanaan. So napakatagal na pong panahon yon yung nangyari bago pa po ang mga naunang Israelita ay nakatira sa Kanaan nung panahon pa po ni Jacob. Imagine, ang tagal po nilang nakatira sa Egypt, mahigit na 400 years. Kaya doon sa loob ng 400 years na yon ay iba't iba na pong uri ng mga tao ang tumira doon sa Kanaan, na yun po yung lupang pangako, yun po yung unang lupain na pinatahanan ng Diyos kay Abraham, kay Jacob. Kaya ang kailangan po nilang gawin ay magpadala po ng tik-tik o spy para tingnan po kung ano po yung lugar ng Kanaan. Pero nakita nga po na yung lugar na iyon ay talagang nanghina ang loob ng maraming mga Israelita sapagkat mayroon po mga spies na doon sa 12 spies ay 10 po doon ang nagtanim ng doubt, ng pag-aalinlangan sa puso ng mga Israelita. At 2 lamang po ang talagang nakitaan ng Diyos ng tunay na pananampalataya, at ito po ay si Josue at si Caleb. Ito pong Josue na ito na isa doon sa tiktik ang hinirang ng Diyos para maging pinuno ng mga Israelita pagkatapos ni Moses. Ngayon, nung po sila'y tatawid na po sa Ilog Jordan, kailangan po na tiktikan muli yung lugar. At meron pong isang lugar na dadaanan po nila, nakaharang po yun, yung lugar na yun ang tinatawag pong Jericho. Nakaharang doon sa kanilang daraanan, papuntang lugar po ng Kanaan na kanila pong talagang aangkinin at yun po'y binigay ng Diyos sa kanila. Ngayon, doon po sa pagsusugo ng 2 tiktik, alam niyo po ng panahon na yun, napakaselan po. Kilalang kilala po ang mga kakaibang lahi doon po kapag pumunta po sa ibang lugar. Pero sa biyaya po at tulong ng Panginoon, dito po, sa kasaysayan na ito, yung 2 tiktik, nagpunta nga po sila sa Jericho dahil tiktik, siyempre kailangan magbalat kayo sila na sila ay taga roon. Pero
Dahil nga po, hindi naman maitatago at hindi naman po yung mga tao ay kagaya po ng panahon ngayon na milyon-milyon na po ang dami. So nagpunta po sila at tumuloy po yung 2 tiktik sa lugar po o sa bahay ni Rahab. Ito pong si Rahab ay nakatira sa gilid ng pader. At ang sabi po sa ating text, siya po ay isang prostitute, isang harlot. Pero hindi lang po siya isang harlot, kundi siya po ay may iba pa ring mga ginagawa bukod sa kanyang trabaho na prostitute. Kasama po niya sa kanyang tahanan ang kanyang sambahayan o ang kanyang pamilya. Maaring siya po ang pinaka-breadwinner. Sa madali po sabi, kinupkup po niya itong 2 spies. Dahil nung pong panahon na yon, ang bawat city, kagaya po ng city of Jericho, yan po ay napapaligiran ng makapal na pader. At lahat po mga pumapasok doon ay dumadaan doon sa gate. Siyempre may bantay po doon yung hari. At kaya alam po kung sino yung mga pumasok ng 2 spies, nakilala nung iba na hindi ito mga taga Jericho, mga taga ibang lugar ito. Kaya isinumbong nila sa hari at ipinahanap nga po itong 2 spies. Pero alam niyo po ang ginawa ni Rahab ay kanya pong itinago itong 2 spies na ito, itong 2 tiktik na ito. Imagine yung risk o yung ginawa ni Rahab na katapangan dahil kapag po natuklasan na siya ang nagtago o iniligtas niya itong 2 espiya na ito, pwede po siyang patayin kasama ang kanyang buong sambahayan. Pero buong tapang po na kinupkop at itinago po ni Rahab, ito pong 2 tiktik na ito. Ano po ang kanyang ginawa? Ang sabi doon sa itaas ng kanyang bahay, tinakpan niya ng yung ginagawa pong mga sinulid, mga grass po yun na mahahaba. Siguro sa ating kapanahonan, ang tawag dito sa Pilipinas ay pwede pong cogon grass o yung pong mga ginagawa po na mga tela. Tinakpan po yung 2 spies. Kaya nga po, hindi po sila nahuli. Iniligaw po ni Rahab yung pong mga tauhan ng hari na humanap doon sa 2 spies. Kaya nga po nakaligtas at hindi po nahuli itong 2 ito. Pagkatapos, kinausap po ni Rahab, next slide please, mababasa po natin, nung kinakausap po ni Rahab yung 2 spies, ano po ang sabi niya? Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama at ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Grabe po, nakitaan kaagad ng pananampalataya itong babaeng ito. Sa buong Jericho, napakarami pong mga tao, pero isang babaeng prostitute ang nakitaan ng Diyos ng pananampalataya kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Dahil noon pong panahon na yon ay usap-usapan na po sa mga bansa na nandiyan ang mga Israelita at kanila pong lulusubin at aangkinin ang lugar ng Kanaan. Kaya nga po maraming mga nations and countries doon sa lugar na iyon ang nanginginig na po at natatakot dahil alam nila na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihang Diyos. Nabalitaan ba naman nila na hinati ng Diyos ng Israel ang Red Sea at nakatawid roon ang millions na bilang ng mga Israelita. That's great. Amen. Kung ikaw ay, halimbawa, taga rito tayo sa Pilipinas at nangyari yung bagay na yan, halimbawa, sa isang bansa na kabilang dagat, di ba? Mababalitaan ako na riyan na yung mga tao na tunay na buhay ang kanilang Diyos. Dahil ang iba't iba pong mga bansa noon ay may kanya-kanyang Diyos na sinasamba. Pero nakitaan po ng pananampalataya, kakaibang uri ng pananampalataya, itong si Rahab. Pananampalataya na tunay na may pagtitiwala sa Diyos. At dahil nga po sa pagtitiwalang yon, kaya niyang i-risk ang kanyang buhay. Ganun po ang tunay na pananampalataya. Kung nangahawakan ka talaga sa pangako ng Diyos at alam mo na maselan yung bagay na iyong gagawin, ay
gagawin mo pa rin yun dahil alam mo na may gagawin ang makapangyarihang Diyos. Hindi ka pababayaan. At yun nga po ang sinabi niya sa 2 spies. At ano po ang nangyari? Ito pong 2 spies ay hinayaan po ni Rahab na makatakas. Ang sabi nga po sa ating text sa Joshua chapter 2, ay inihugos po doon sa bintana sa kabila ng pader nung nakaalis na po ang mga tauhan ng hari. At sa madalit sabi, ang iniwan po ng 2 spies na bilin kay Rahab sa next slide, meron pong sabi, maglalagay ka ng scarlet cord, red cord sa iyong bintana para pagbalik namin, pag nilusob na namin ang lugar ng Jericho at makita namin yang tali na kulay pula, lubid na kulay pula. Yan ang palatandaan na iyan ang iyong tahanan at ililigtas namin ang iyong buong sambahayan. At dito nga po, ginawa po iyon ni Rahab. Hindi po yun kinabukasan o 1 linggo lang. Naghintay po siya ng maraming mga araw. At maaari pong yung mga tao, dun po sa kanyang kapaligiran, mga kaibigan niya, mga kapitbahay, maaari nagtataka, ano ba yung bahay ni Rahab? Bakit may nakalawit diyan na kulay pula na lubid? Ano kayang ibig sabihin yan? Tapos, nandoon lahat ang kanyang sambahayan, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga kapatid. Pati yung pamilya ng kanyang mga kapatid. Hindi sila lumalabas sa alos. Naghihintay silang lahat doon. Pananampalataya po yun. Hindi po yun kayang gawin o pwedeng mangyari sa buhay ng isang babae na prostitute pa. Ng kanyang buong sambahayan ay kanyang makakakag niya lahat at matitipon niya lahat para maghintay sa pagdating ng kaligtasan. Kakaiba po ang pananampalataya na nakita nung sambahayan ni Rahab sa kanya mismo. At kaya nga po, nung pong dumating ang mga Israelita sa Joshua chapter 6 verse 25, ang sabi po sa next slide, si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angka nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Naligtas po kasama ang kanyang buong sambahayan. Samantalang yung lahat ng mga tao sa Jericho ay nangamatay lahat. Nawasak. Sinunog po kasi yun eh. Grabe. Isa pong babae na may kakaibang pananampalataya. So ano pong makikita natin dito? Na sa buhay ni Rahab, pinakikilala po ng Diyos, ng Biblia, na kahit po anong uri ng pamumuhay ng isang tao ay minamahal po ng Panginoon. Amen. Ang ating Diyos ay tunay na mapagmahal. Hindi po siya namimili ng tao at lalo na nga po't nakitaan niya ng kakaibang uri ng pananampalataya. Itong babae na ito, niligtas po ng Diyos ang kanyang buong sambahayan. Sa next slide, at next slide pa po, ang isa pong babae na may pananampalataya kagaya ni Rahab, narinig po niya ang patungkol sa Diyos ng Israel. At siya po ay natutong sumampalataya, natutong magtiwala, at sinamahan po niya ng gawa yung kanyang pananampalataya. So tayo rin po mga kapatid sa mga araw na ito, sa magitan ng ating pakikinig ng Word of God, dumarating po sa atin ang pananampalataya, yung pagtitiwala sa Diyos, at tayo po ay pinapahayag po natin yung patungkol po sa Panginoon. Alam niyo po si Rahab, kung mababasa natin muli dun sa unang text po natin, ang sabi, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagawa ng masama ang aking sambahayan. Sa iba pa pong mga talata, ipinahayag ni Rahab na nakilala niya na kakaiba at makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Ikinonfess. Sabihin mo, confess. Ginamit ni Rahab ang kanyang bibig. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel.
tayo rin po, alam natin na tayo'y mananampalataya ng Diyos. Pero how many times a day, nababanggit ba natin si Lord sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin? Alam niyo po, napakahalaga ng ating bibig na gagamitin natin to confess our faith and trust in our living God sa mga tao na nakakausap natin. At sa ganito pong bagay ay naluluwalhati ang Panginoon. Confession of the mouth. Kung ano yung pananampalataya mo, ito po ay napakahalaga. At ito po ay nangyayari sa ating mga buhay. At isa pa pong lesson nating matututunan sa buhay ni Rahab, kahit pa po anong uri, anumang napakasama at napaka-black ng iyong buhay, ay kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen. Magiging pagpapala ka sa lahat ng mga tao na nakakakilala sa iyong dating buhay. Itong si Rahab, kilala po siya na siya po ay isang prostitute. Pero, kahit gano'n na napakasama ng kanyang buhay, pero dati siya ay woman of the night. Sabi nga, sa gabi pumupunta yung mga tao dahil prostitute siya. Pero naging liwanag po siya. Woman of light na po siya. Amen? Kaya tayo rin po, dati masama ang ating mga buhay, kayang gawing liwanag ng Panginoon ang napakadilim nating nakaraan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Magtiwala tayo, manampalataya tayo. Kaya hindi pwedeng mananatilin ang tayo, ang ating mga buhay ay nandun sa kadiliman. Babaguhin ka ng Panginoon kung ikaw ay tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Sobra pong nakaka-bless. Ito pong buhay ni Rahab. At ang sabi nga po ng Biblia, balikan po natin yung sinundan na slide, siya po ay naging bahagi ng lahi ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay nagkaasawa dahil nga po yung kanyang angkan ay sumama na po sa mga Israelita dahil wala na pong natira doon sa Jericho eh. Nakabilang na po sila doon sa mga Israelita at nakapag-asawa po siya ng isang Israelite. At yung tatay po niya, si Rahab po, yung nanay ni Boaz, ni Buz sa Tagalog, yung pong naging asawa ni Ruth. At sa kanila po nang galing si King David, na siya naman pong pinag-umpisahan ng lahi ng ating Panginoong Hesukristo. Isipin natin na kahit napakasamang uri ng buhay ng babaeng ito, pero pinagmula ng lahi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, that's great. Amen. Woman of faith. Next na woman of faith na ating pag-aaralan ay si Pebe. Ito pong si Pebe ay isang worker o helper sa church. Nung panahon na yun, ang tawag po sa mga church workers and ministers ay diakonisa o deaconess. Helper and deaconess. Church worker sa ating kapanahunan. Mga ministers. Hindi po siya pastora, hindi rin po siya kapilang doon sa pinakamataas na namiminuno sa church, pero siya po ay manggagawa. At sa Romans 16 verses 1 and 2, nung si Apostol Pablo ay sumulat po sa mga Roman believers, ang sabi po niya, itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Pebe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng nararapat gawin sa mga hinirang ng Diyos. Tulungan ninyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Noong pong panahon na iyon, noong panahon ni Apostol Pablo, talagang napakabihira po at hindi po kultura na ang mga babae ay magiging minister o church worker. Usually po, mga kalalakihan lamang. Pero mayroong isang tanging babae na kasama ng mga manggagawa sa team ni Apostle Paul, nagngangalang Pebe, na grabe po ang naitulong nito sa ministry ni Apostle Paul. At siya po yung naging tagapagdala ng sulat ni Apostol Pablo sa mga Roman believers. Nag-travel siya papunta sa Rome. Diba?
Ito pong babaeng ito ay kakaibang uri ng babae. Natutong sumampalataya sa makapangyarihang Diyos, natutong magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, naging tagapaglingkod ng iglesia, naging church worker. Alam niyo po pag sinabing diakonisa o church worker, nung panahon na yon, katulong po siya, halos assistant po siya ng pinaka-leader, nung pastor. Yung mga bagay na hindi po kayang gawin o hindi nagagawa o hindi na magawa ng pinaka-church pastor o leader o ng bishop, ay siya po o sila yung tumutulong. Silang na nga po yung nag-a-assist yan, kagaya yan. Yung mga church workers po natin, mga ushers natin, mga media ministry, worship ministry, yung mga general services ministry po natin, yan po ay, nung panahon po ni Apostol Pablo, ay tinatawag po sila na helpers and deaconess o deacons. Mga manggagawa po sa church. Of all the manggagawa na yon, kakaiba itong katangian na nakita kay Bebe. Dahil bagamat siya'y babae, pero nagagawa niya yung gawain ng mga kalalakihan. Kaya nga po siya yung naging pioneer, naging unang halimbawa nung panahon na yun na kahit pala babae, ay pwede kang magamit ng Panginoon sa paglilingkod sa church. Amen. Kaya mga kababaihan, hindi po pambahay lang ang mga babae. Tayo ay pang church din. Pwede rin tayong maging manggagawa, minister, leader sa church. Nung panahon na yun, siyempre, hindi naman kaya ni Apostol Pablo na siya lang ang mangangaral. Tumutulong po sa kanya yung mga deacons of the church, yung mga diakonisa, deaconess, para rin po mag-evangelize, mag-follow up, mag-visitation, mag-pray sa mga may sakit, tumulong sa mga nangangailangan. Pag meron pong mga kailangan ipag-pray, sila po yung pumupunta. Pagka merong mga ibabaptize na hindi nga po dahil sobrang maraming schedule, yung pinaka-pastor o pinaka-leader, yan po, sila po yung tumutulong. Sila po yung gumagawa. Kaya ngayon po sa mga araw na ito, ine-encourage po ng Biblia ang lahat ng mga kababaihan na wag lang po tayo maging pangtahanan, wag lang po tayong maging pang-opisina, pang-negosyo o pang kung saan lang, maging church worker po tayo. Dahil itong si Bebe ay nasulat sa Biblia ang kanyang buhay. Ang sabi, tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Sino rito ang gustong maging Bebe ang kanyang buhay? At inirekomenda siya ni Apostol Pablo. Sinabi, tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat gawin sa mga hinirang ng Diyos. Yung palang mga manggagawa sa church ay dapat tinatanggap natin, pinakikisamahan natin. Hindi natin sila pinakikitaan ng masasamang mga pag-uugali. Amen. Pero alam ko naman, mga anak ng Diyos, magaganda ang mga ugali. Amen. Welcome natin sila. Kung ano meron tayo, sinishare natin sila. Tinutulungan natin sila at natutuwa naman po tayo sapagkat ito po sa church, glory to God, yung pong mga kapatiran natin, kapag merong mga nangangailangan, kahit man po, hindi man po sila sabihing manggagawa sa church, pero tinutulungan po ng mga kapatiran. At nawa po, hindi lang po tagatulong tayo, tayo mismo yung mga manggagawa na tumutulong sa gawain ng ating Panginoon para maraming mga tao mapagpala, maraming maligtas, maraming makakilala at maluwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Apostle Paul, marami siyang natulungan at isa, si Bebe, sa tumulong sa kanya. Grabe. Tayo po ba ay tumutulong sa mga lingkod ng Panginoon? Gamitin po natin mga kababaihan na nandito, mga kalalakihan nandito, encourage nyo ang inyong asawa, ang inyong mga anak na magpagamit sa Panginoon, maglingkod, tumulong sa church. Huwag nating ipagkakait ang mga kababaihan sa ating mga tahanan. Huwag nating hahayaan ang kanilang buhay ay maging walang silbi, pambahay na lang sila. Tagapag-alaga na lang ng sanggol, ng apo. Walang silbi sa church. Maging manggagawa po. Amen. Arise mga women na nandito. Maglingkod po tayo ng ating makakaya sapagkat yan po yung plano ng Diyos sa buhay ng mga kababaihan.
Amen. Next slide. At next slide pa po. Yung lesson sa buhay ni Pebe, again, ulitin natin, women can do church works, not only men. Alam niyo, dapat balikan natin ang buhay ng early church. Gayahin natin. Noon ang mga lalaki active. Kasama ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung papansinin po nyo, ang mga letters ni Apostol Pablo sa Thessalonians, sa Corinthians, sa Philippians, Colossians, at iba pa po niya mga letters, ang dami po niyang binabanggit na mga pangalan ng mga manggagawa sa mga church na kanya pong pinupuntahan. Mga kalalakihan po. Kaya ang mga kalalakihan, hindi lang din po tayo pang tahanan. Hindi lang ama ng tahanan. Kailangan din po maging manggagawa rin po tayo sa church. Amen? Wag lang po tayo pambahay. Hello? Yung buhay natin dito sa lupa ay parang stepping stone lang ng isang buhay natin sa kalangitan. Pagpasok po natin sa kalangitan, physical kingdom ng ating Panginoong Diyos na buhay, hindi po tayo na doon magtatrabaho ng trabaho na pang-atin lang para kay Lord na lahat ang ating buong buhay. Kaya dito pa lang sa lupa ay mamuhay na po tayo kung ano yung buhay na nararapat para sa atin at para sa ating Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Gamitin natin, bahagi na naman natin ang lakas natin, ang gawain ng Panginoon. Maging workers po tayo, mga babae at mga lalaki. Ngayon, kung may narinig kayo, naku, mga babae, hindi yan dapat tumatayo sa church. Hindi dapat nangangaral yan. Actually, meron pong mga grupo na ganyan po na ayaw na babae ang tumatayo sa church. Paano po? Ang napakaraming mga kababaihan, bakit nilikha ng Diyos ang dami-daming babae? Para lang ba sila sa bahay? Para lang ba sila mag-anak? Para lang ba sila magpan-display? No. Gagamitin ng Diyos ang mga babae. Yes. Kaya ikaw na babae na nandito, magpagamit ka sa Panginoon. At ang buhay po ni Pebe ay nagtuturo po sa atin ng servanthood. Medyo mahirap nga po itong tinatawag na servanthood. Magiging tagapaglingkod ka. Pero pag para sa Panginoon, ikaw na tunay na mananampalataya ng Panginoon ay kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Natutuwa po ako, glory to God sa buhay ng ating mga kapatiran na talagang ginagawa nila kahit pinakamababang uri ng gawain dito sa church. Naglilinis ng CR, di ba? Mababang uri po yan ng gawain. Yung hindi naman ikaw ang nagdumi doon, hindi naman pamilya mo, pero lilinisin mo, ibabrush mo, papuputiin mo, di ba? Pakikintabin mo. Glory to God. Ito po, may bago tayong curtain dito. Ito po ay kagandahang puso ng isang kapatiran natin na ginagamit din po ng Panginoon at ikinabit. Hindi po yan basta ikinabit yan na ganyan na lang. Mataas po yan. Gumamit po dyan ng mga hagdan. Hindi kaya ng 2 tao lang. Marami po. Pero sino? Tayo pagdating, wow, ang ganda ng kortina. Ang ganda, yun lang naisip natin. Pero isipin din po natin, sino kayang naglagay niyan? Sino mga ginamit ng Panginoon para malagay yan? Diba? Mga manggagawa. Amen! Ngayon, ano ang maiko-contribute mo sa church para ikaw ay maging lingkod o servant? No? Pwede kang magamit ng Diyos. Tinuturo ng buhay ni Pebe. Pwede kang maging tagapaglingkod. Pwede ka ring maging leader, minister. At yung kahalagahan ng pagtulong at pagsuporta. Hindi lang po yung ginawa ni Pebe sa buhay ni Apostol Pablo ay tagadala ng sulat o maaring tagapaglaban ng kanyang damit or something else. Siya rin po ay naging financial supporter ng ministry ni Apostol Pablo. Noong time po ng early church, alam nyo naman po, hindi kagaya ngayon, ang dami ng mga trabaho ng mga tao. Merong mga nagsusupport sa church, merong mga mayayaman, mga philanthropists na talaga mga givers na pwedeng makapagbigay ng malalaking amount ng kanilang mga income sa church.
Pero nung panahon na yon, talaga pong sa pagtutulong-tulong ng mga mananampalataya, nagkakaroon po ng gastusin ang mga lingkod ng Diyos. At noong pong time na yon, marami po ang talaga nagpo-full time. Talagang ibinibigay nila ang kanilang buong buhay, buong panahon sa Panginoon. They need financial support. At isa po itong si Pebe na ginamit ng Panginoon. Hindi lang po tagatulong doon sa ibang church na gawain sa church, financial supporter. Kaya tayo rin po, mag-support po tayo sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pwedeng magliwanag. Ang pangalan pong Pebe, ang kahulugan o ang meaning ay shining. Sinong gustong maging Pebe? Amen. Maging liwanag ang kanyang buhay, magningning sa mundong ito. Yes. Ito po encouragement sa bawat isa sa atin. And next na ating pag-aaralan ay si Lydia. Si Lydia po ay isang successful Christian businesswoman. Ito rin pong babaeng ito ay nabuhay nung panahon ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam natin na siya ay tinawag ng Panginoon para maging missionary. May mga kasama siya. Nung una, si Barnabas, sumunod si Silas, diba? Maraming mga tao po siyang mga nakasama sa kanyang pagmimisyon. At doon sa isa sa kanyang mga journey, ang dami po niyang mga lugar na pinupuntahan. At papunta po sila sa lugar ng Philippi. Sabihin, Philippi. At kaya nga po merong letters to the Philippians. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Yun po ay lugar ng Philippi. Kung nabasa nyo ang Book of Acts, meron po doong binabanggit na ang sabi ni Apostol Pablo ay meron sana siyang isang lugar na gustong puntahan. Pero sinabi ng Holy Spirit sa kanya na huwag pumunta doon. Tapos nagkaroon siya ng panaginip na sabi, isang tao nagsasabi, come over to Macedonia and help us. Ito pong Philippi ay isang lugar doon po sa Macedonia. Nagpunta po si Paul doon. At doon pala po sa lugar na yan ng Philippi, doon po nakatira itong babaeng ito na nagngangalang Lydia. Nung nandun na po si Apostol Pablo sa Acts chapter 16 verse 13, sabi, and on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside. Doon po sa tabi ng riverside, dagat o malaking ilog, where we supposed there was a place of prayer. And we sat down and spoke to the women who had come together. Merong mga babaeng nagtipon-tipon doon. Yan po yung umpisa ng buhay ni Lydia, kung paano po siya napagwagian. At tunay na tumibay, lumago sa pananampalataya at ang kanyang buhay ay ginamit ng Panginoon. Kasama po siya sa pagtitipon ng mga kababaihan. Noong pong time na yon, hindi pa po ang mga tao Kristiyano ang tawag. Maaari pong itong si Lydia ay sumasamba sa Diyos pero sa pananampalatayang Hudaismo. Pananampalatayang hindi pa po nila kilala ang Panginoong Jesus dahil si Apostle Paul pa lang po ang unang Christian. Siya po yung naging apostle to the Gentiles. Siya po yung unang nangaral sa mga Gentile nations. Kaya nakilala po nitong si Lydia ang ating Panginoong Hesukristo through the preaching of Apostle Paul. At nung nakinig po siya, sabi sa next slide, one who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. Ito po palang si Lydia, ang sabi, ang trabaho po niya ay isa siyang businesswoman. Bihira po ang businesswoman nung time na yon, pero isa po siya at nagtitinda po siya ang business po niya ay yung mga tela na kulay purple. Pag sinabi pong purple goods, ito pong mga purple na ito na mga tela, ito po yung pinakamamahali na mga tela at sinusuot po ng mga royalties sa iba't ibang mga bansa.
Kaya nga po, yung mga contacts, yung connections nitong si Lydia, we believe, ay talagang matataas, mga mararangal at mga mayayaman na mga tao. Ang kanya pong mga business partners, yung kanyang mga contact persons, yung kanyang mga sellers sa iba't ibang mga lugar. Ang sabi, who was a worshiper of God. Mananamba na po siya, pero hindi pa po niya kilala ang Panginoong Hesukristo. At nung nangangaral si Apostol Pablo, the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Kaya naligtas po siya, nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. At dito po ay lumago, tumibay ang kanyang pananampalataya. Kasama po na dinala niya sa pananampalataya ang kanya pong sambahayan. Sa Acts chapter 16 verse 15, next slide, ang sabi, and after she was baptized. Noon po ang mga nako-convert sa Christianity, karaka ay nagpapabaptize na po kaagad. Yun po yung patotoo na sila ay isa ng mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. She was baptized and her household as well. Kaya nakitaan itong babaeng ito ng kakaibang halimbawa kung ano ba ang dapat gawin ng isang mananampalataya. Amen! Yung kanyang sambahayan ay kanya ding dinadala sa tamang pananampalataya. Hindi lang po siya mag-isa. China-challenge tayong lahat ni Lydia. Ang sambahayan natin ay dalhin natin sa Panginoon. Maging mananampalataya ng Panginoon. Bagaman mahirap, pero kanina sa buhay ni Rahab, kung tayo'y may tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, God makes all things possible. Gawin natin, kumilos tayo, gumawa tayo. Are we praying for our family? Paano natin sila madadala sa Panginoon kung hindi nakikita sa buhay natin yung tamang pamumuhay? Wala nga tayong Biblia na binabasa sa bahay. Dapat may Bible ka, sabihin mo sa iyong katabi, dapat may Bible ka sa bahay. Bilhin ninyo yung pinakamalaking Bible, yung bold letters. Malaki po yun. Kitang-kita po kaagad pag nandoon sa bahay mo. No? Diba? Pag may umupo doon sa iyong upuan, sa sopa, o doon sa iyong table, ang ganda nga po kung doon sa ating dulang, meron na doong Bible para sa umaga pa lang, bago mag-umpisa, mag-almusal, ang mauupo doon ay may Bible. Basa muna ako ng Bible kahit ilang talata sa Biblia. Diba? Isang blessing po yan. At pwedeng maging kaparaanan na magamit tayo parang ating sambahayan ay madala natin sa Panginoon. Huwag nating hahayaan na nag-iisa lang tayo. Sabi ni Apostle Paul, she urged us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord. Kung hinatulan o kinilala niya ako na isang tapat na lingkod ng Panginoon, come to my house and stay. And she prevailed upon us. Marami po yung grupo ni Apostol Pablo. Hindi lang po siya mag-isa. Kasama niya si Silas, si Timothy, o iba pa pong mga manggagawa nung sila po ay nagpunta sa lugar ng Philippi. Pero, tingnan niyo po, itong babae na ito, wala mong binanggit ang Bible kung siya ay may asawa o divorsyada o single o ano po ang kanyang buhay. Pero, kaya po siya nag-aya ng maraming mga tao na iyan para sa kanyang tahanan tumira. Maaaring napakalaking kanyang tahanan. Seller of purple nga po siya eh. Negosyante, mayaman. Sino ritong gustong maging negosyante at gustong maging mayaman? Amen. Para maging kagaya siya ni Lydia. Diba? Ang kanyang sambayan ay kanyang dadalhin sa Panginoon at magkukup-kup din siya ng mga missionaries. Alam po, mga missionaries, kailangan po nila ng mga tahanan. Dito sa Manila, siyempre, marami namang bahay dyan, pwedeng rentahan. Pero sa mga probinsya, kailangan po ng mga missionary ng tahanan talaga. Let's say from Manila, 2 missionary pupunta doon. Wala po silang bahay doon. They need a house to stay. At sino magpapatuloy? Yung mga Lydia doon sa mga lugar na pupuntahan. China-challenge ko po kayo, sana magkaroon din po tayo ng time. O kaya, i-discern natin sa puso natin
na kahit once in a year, makapunta po tayo kahit sa isang daughter church po sa mga probinsya. Marami po tayong daughter church o chapter sa probinsya. Sa Mindoro nga po ay meron po tayong 6 churches doon sa iba't ibang lugar. Sa Rojas, sa Mansalay, sa Bungabong, sa Calapan. Marami po tayong mga chapters. Sa Camarines Norte, ang dami po tayong chapters doon. Sa Plaridel, iba't iba pong mga church. Meron po tayong church sa mga islands, sa mga isla. Meron din po tayo sa Daet. At meron po sa mga medyo gubat o liblib ng lugar. Ang ganda po sana kung bawat isa sa atin bilang church ng Panginoon ay magkaroon tayo. Kahit 2, 3, 5 kayo, sige, dalawin natin ang church sa dahikan. Let's say, ganyan. Sinong magpapatira sa mga missionary? Sinong kukup-kup? Di ba? Kung merong mga mayayaman, may mga kakayahan, alam niyo po, maging kagaya tayo ni Lydia na willing tayong magkup-kup ng mga missionaries. Welcome natin sila sa ating mga tahanan. Bagaman ayaw sana ni na Apostol Pablo, pero sabi, she prevailed upon us. Napilitan sila. Bakit napilitan? Kasi po, babae ito eh. Tapos mga lalaki itong kanyang patutuloyin. Diba? Parang hindi po nababagay. Pero, nangyari. Kasi sa Panginoon, walang imposible. Kayang mangyari ang bagay na pinapayagan ng Panginoon kung tayo po talaga ay susunod sa ating Panginoon. Anong mga aral na ating makikita sa buhay ni Lydia? Number 1, bring your household with you to the Lord. Iyan po yung unang-una. Kung paano sa buhay ni Rahab, sambahayan din niya ang kanyang dinala. Ito po si Lydia, sambahayan din niya, dinala niya sa Panginoon. Ano na lang kung mayaman tayo? What is our money for? Kung ang ating pera, hindi naman natin nagagamit, para ang ating sambahayan ay madala natin kay Lord. Para lang tayo magpayaman, para lang kumain ng masarap at mag-enjoy sa buhay na ito. Kailangan marami po tayong nadadalang tao sa Panginoon. Unang-una sambahayan natin. Ngayon, kung ayaw talaga nila, edi ibang tao naman. Amen! Ang ating dalhin sa Panginoon. Welcome missionaries to your house kung kaya po ninyo. If you are able. Kung meron po, let's say, na mga pastor o bishop, o sino man po na lingkod ng Diyos na dadalaw sa Pilipinas galing sa ibang bansa, siyempre pagpunta rito, kailangan po nila ng tahanan na tutuluyan. Dito po sa ating church, parang hindi na po, ang ganda po kung mga galing sa ibang bansa, mapatuloy natin sa ating mga tahanan. Kung meron sana po tayong tahanan na maayos at talagang ma-feel nung tao na ating i-welcome, mga missionaries o lingkod ng Panginoon na feel na at home sila. Amen? Dito po, pag mayroong mga pastors mentoring, yung mga missionaries po natin, missionary pastors po natin sa ating mga chapters sa probinsya, dito po natin pinapatuloy sa taas. Doon po sa kids room. Kita naman po ninyo, ang liit-liit. Amen? Ang sikip-sikip po nila doon, pero okay lang po sa kanila, mga missionary sila. Pero, kung meron ditong pinagpapala ng Panginoon at kaya mo na mag-welcome ng mga missionary sa tahanan mo, dito na kayo mag-stay sa akin sa mentoring, sa next ganyan, mentoring. Ako magsusupport sa inyo. Di ba ang ganda? Saan natin gagamitin ang kayamanan natin? Hindi lang para sa ating sariling buhay. Yes. Amen ba yon, mga kapatid? Kung hindi man maliit po ang tahanan, kung hindi ako para dyan, maliit ang tahanan mo, mapera ka naman. Oh, bakit hindi mo? Oh, ako po yung magpapakain sa mga missionary ng lunch. Ititreat ko po sila. O, di ba? Pwede naman po yung ganong bagay kung hindi applicable sa iyo yung kukup-kupin mo sa iyong tahanan. I-treat mo sila. Ang ngayon, kung sobra-sobra naman ang blessing mo, isasama ko po ang mga missionary sa MOA. Pag-shopping ko sila doon, pili lang sila ng kahit tig-iisa na kasuotan nila, na gusto nila. Di ba ang ganda? Dapat po mabuksan ang ating puso. Mangarap tayo, mag-desire tayo. Pag for the Lord yan, alam ko, susundin ng Panginoon. Gaganapin ng Panginoon. Huwag lagi tayong for our own self lang.
maging bukas tayo, open tayo, ang buhay natin ay para sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. At isa pa po, you can make your house a place for a house church. Sa next slide, ang sabi po, nakulong po kasi sina Apostol Pablo doon sa Philippi. Kaya nga po napagwagian yung Philippian jailer doon sa bilangguan. Nakulong po sila eh. Pero nakalaya din po sila. Dito po sa verse 40 ng Acts chapter 16, pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Tingnan niyo po, nagkaroon na po ng church, grupo ng mga mananampalataya doon sa bahay ni Lydia. Naging house church na po. Nag-umpisa kay Lydia at sa kanyang sambahayan, dumami na po yung mga believers. Diba? Pinagamit ang kanyang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Huwag nating ipagdadamot ang ating mga bahay sa gawain ng Diyos. No? Mag-umpisa ka. O sige, dito tayo, mag-pray tayo. Dito tayo mag-connect group sa bahay ko. O dito tayo mag-meeting sa bahay ko. O kaya mag-imbita ka, sister, brother, dito tayo sa bahay. Iimbitahan ko yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko. Nag-uumpisa lang po yan sa 2, 3. Parami na po yan. Kung yan ang nasa puso natin, pwedeng magamit ang ating tahanan, gaano man kaliit, para maraming mga tao ang makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po si Lydia. Ginamit niya ang kanyang kayamanan para sa Panginoon. Tayo rin po. Gamitin natin ang ating pera. Sabihin mo, pera. Hindi para lang nasa bangko. Hindi naka-investment lang yan. Gagamitin natin sa ministry. Hindi tayo nagpapayaman for our own self. Para kay Lord lahat yan dahil siya ang nagbibigay sa atin. Sabi nga sa book of Deuteronomy, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Sabi mo, ay nagtatites naman po ako, nagsusupport naman po ako. Yes, napakaganda na iyong ginagawa. At mas gaganda pa yan kung hindi hanggang tithes ka lang. Hello? Maging kagaya ka ni Lydia. Kaya kung mangangarap ka, gusto ko ng malaking bahay, gusto ko ng ganito, ng ganito, ng ganito, dapat kasama palagi si Lord sa pangarap mo. Gusto ko magkaroon ng bahay na may malaking bakuran. Bakit? Para magamit sa gathering. Amen? For the glory of the Lord. So, ang ganda po ng buhay ni Lydia. Yung halimbawang pinakita niya sa atin, talagang nakaka-challenge. Meron bang Lydia dito? Magiging pa lang, ay magiging Lydia pa lang in the future. Kaya alam mo na ang gagawin mo, kapatid. Amen ba yon? Sinong gustong maging Lydia? Yes. And number 4, may oras pa ba? Konti na lang po. Tawad na lang po ulit. Alam nyo, minsan lang ako mangaral. Kaya pagbigyan nyo na si Pastora. Number 4 ay si Luis and si Eunice. Ito naman pong dalawang ito ay mag-ina. Meron ba mag-ina rito? Sila po ay mga model mothers. Mother and grandmother ng isang lingkod ng Panginoon. Sa Acts chapter 16 verse 12 naman po ito. Si Apostol Pablo, sabi, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. Missionary nga po si Apostol Pablo May isang alagad doon na ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama namay isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Habang nagtatravel si Apostol Pablo, nagpunta sila doon sa Derbe at sa Listra. At may nakilala siya doon na isang mananampalataya na ang pangalan ay Timoteo. Kung nababasa niyo sa Bible, may 1 Timothy, 2 Timothy, siya po yun.
Doon nakilala ni Apostol Pablo si Timothy. Yung palang nanay ni Timothy ay isang Hudyo, pero ang kanyang tatay ay unbeliever, Greek. Pero itong si Timothy, nakitaan na po ng kakaibang pananampalataya sa Panginoon. Napansin na po kaagad ni Apostol Pablo at kahit yung mga tao po na nandoon na taga-Listra, ay sinasabi na kakaiba itong kabataan na ito. Kabataan pa lang po noon si Timothy. Kakaiba siya. Iba yung faith na nasa kanya. At sabi po sa next slide, 2 Timothy chapter 1 verse 5 muna. Sabi po, nung sumulat si Apostol Pablo kay Timothy, sabi niya, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Ito palang si Timoteo ay merong tunay, kakaibang pananampalataya. Sabi, nanaunang tinaglay ng iyong lolang si Loida. Si Loida po ay si Luis, yung nasa unang slide. At si Eunice na iyong ina. Yung faith na kay Timothy ay kanino niya nakuha? Sinong nag-impart sa kanya? Sinong nang-impluensya sa kanya? Bakit nagkaroon siya ng kakaibang uri ng pananampalataya? Galing sa kanyang lola at sa kanyang mama. Amen. Kaya yung mga lola at mga mother na nandito, dapat meron kayong influence. Yung inyong mga apo at anak, yung pananampalataya nyo ay nai-impart ninyo, naipapasa nyo sa kanila. Hindi yan nandyan lang. Yung pagtitiwala mo sa Diyos, hindi nandyan lang. Ibinabahagi yan sa iyong anak at sa iyong apo. Magpagamit ka sa Panginoon. At sabi ni Apostol Pablo, natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Ginagamit ang mga mother and grandmother para ang isang bata ay magkaroon ng pananampalataya. Gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Sa next slide, sa sulat ni Apostol Pablo, in later time, kay Timoteo, ang sabi niya, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Hindi si Apostol Pablo actually. Ang naunang nagturo kay Timothy, kundi ang kanyang lola at ang kanyang nanay. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Musmus pa lang si Timoteo, maaring gumagapang pa lang yan. Pero lagi nang binabanggit ni mother at ni mommy, ni mama, usually rito ang mga lola, mommy, ayaw magpatawag ng lola no? Kaya yung daw mother, mama, yung lola, mommy. Sinasabi, si Jesus, binabanggit na lagi si Jesus. Sabi mo, I love Jesus, sinasabi nila sa baby. Sinong mabait? Si Lord Jesus. Tinuturo na nila, pinaparinig na bata pa lang, yung pangalang Jesucristo. Tinuturuan na hanggang sa paglaki. Itong si Timoteo, tingnan niyo po, naging lingkod siya ng Panginoon. Naging pastor, bishop siya ng church. Dahil nga po, mula pagkabata ay tinuruan na ng kanyang magulang at ng kanyang lola. Diba, ang iyong apo, ang iyong anak ay pwedeng magamit ng Panginoon. Pwedeng maging pastor, bishop o lingkod ng Panginoon, mangangaral ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon, at yung pananampalataya na nasa iyo, yun ang natatanim sa kanyang puso, umpisa pa lang sa pagkabata. Amen? How to pass our faith down to others. Kung paano kanina nabanggit ko, dapat may Bible tayo sa ating mga tahanan, mga nanay at mga lola. Dapat meron po tayo ngayon. Amen? Si Loida at saka si Eunice, meron sila nakasulatan doon sa kanilang tahanan. Noon po wala pa namang gadget, pero mga scrolls pa lang po noon yung ginagamit. Pero meron sila noon sa tahanan. Tapos,
ipinapamuhay nila kung ano yung kanilang pananampalataya. Nakikita ni Timothy na nagpe-pray yung kanyang lola at yung kanyang nanay. Nakikita na lagi nagbabasa ng Bible. Tapos maganda yung uri ng pamumuhay. Hindi nakikipag-away, mapagmahal sa kapwa, tumutulong sa mga nangangailangan, hindi nagmumura, hindi nagmamarite sa kapitbahay. Maganda, masipag, diba? Maresponsable ang nanay at lola, ang kanyang nanay at ang kanyang lola. Kaya tumimo sa puso ni Timothy yung tunay na pananampalataya sa Diyos na buhay. At alam niyo po, kayo po, tayo ang bawat isa sa atin, itong mag-ina na ito, yung naging asawa ni Eunice ay unbeliever. Kasi po nung time na yun, ang mga Hudyo ay nung napapag-usig po sila sa lugar ng Jerusalem o sa Israel, talagang tumatakas po sila sa ibang lugar. Maaaring nangailangan po sila ng magsusupport, kaya di po natin alam, di naman nabanggit sa Biblia, nakapag-asawa po si Eunice ng unbeliever. Pero hindi po naging hadlang yon. Kahit unbeliever yung spouse mo, hindi pa mananampalataya, pwede ka pa rin magamit ng Panginoon na makapag-raise up ng godly children. Hindi katwiran kasi ang asawa ko, hinahadlang anak ko hindi kasi yun born again kasi ganito. Marami tayong kasi. Pero kay Lord, walang kasi dapat. Amen? Tutulungan tayo ng Panginoon. Isang halimbawa po ito sa Biblia, na itong maglola na ito ay ginamit ng Panginoon. Nagtanim ng pananampalataya sa isang musmos. Ngayon, kung tayo lang po sa ating sambahayan, ang mananampalataya, lahat sila hindi pa mananampalataya, hindi pa napapagwagian, still, gawin natin yung ating role, yung ating part. Pray for them. Magpakita tayo ng magandang buhay. Maaakay po natin sila sa Panginoon. Yung pong mga kapatid ko na mas may edad sa amin, nadala po namin sa Panginoon, isa na lang po ang hindi. Dahil nakita po yung sa buhay namin na mga younger po, nung kami po na born again, nakita ko ano yung pananampalataya po sa amin. Hindi na po kami nag-share ng gospel sa kanila kasi nga po, nung first na amin sinashare ng gospel, mga ate namin, hindi pa po sila nahihikayat, hindi po naniniwala. Pero sila na po, after 3 years, natandaan ko po, sila na po yung nagsabi, saan ba yung pinupuntahan nyo? Sasama kami, sabi nung dalawa kong ate. Saan ba yan? Aattend kami. Bakit? Sila na mismo. Yung buhay na pinakikita natin ay halimbawa. Yun mismo ay Word of God sa buhay ng mga tao. Ina-apply natin kung ano yung ating pinapanampalatayanan. Kaya we can raise up godly children kahit merong mga unbelievers sa ating mga tahanan. Yes, wag tayong makakampante, relax lang tayo na lang ang ligtas. Paano pag biglang dumating si Lord? Masaya ba tayo? Tayo lang ang ligtas. Sila left behind. Diba? Gawin mo ang influensya mo. Ibigay mo ang buo mong kapangyarihan. Gamitin mo ang authority mo para sila ay madala mo sa Panginoon. Lalo kung may control ka naman sa kanila. Mother ka, lola ka. Diba? Mas powerful ka kaysa rin sa iyong mga anak. Paano po? Hindi ko na po matitigas po talaga ganito. Pray. Amen? Pray until something happens. Sabi nga doon sa isang quotation, push. Yun po ibig sabihin nun. Pray until something happens. Huwag kang hihinto sa pananalangin. Dahil ang ating Diyos, sabi, ask and you shall receive. Believe. Tapat ang ating Panginoon. At saka kung mapapansin po natin sa Biblia, ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo ang naliligtas sa ating sambahayan. Buong sambahayan. Puro household, families ang nililigtas ng Panginoon. Ang Diyos nung panahon ng early church ay siya din po nating Diyos ngayon. Kaya gusto rin po ng Panginoon ang ating sambahayan ay maligtas. Sinong gagamitin? Ikaw na babae ng pananampalataya. Madadala mo ang iyong asawang hindi ligtas sa Panginoon. Amen? Pakita mo ang isang tunay na buhay na karapat-dapat.
buhay ng isang tunay na mananampalataya at madadala mo sila kay Lord. Kahit sabihin kapit sila, kahit sabihin sarado sila, lahat ng sarado, kayang buksan ng Panginoon. Lahat ng kapit ko, kayang tanggalin ng Panginoon. Magpagamit tayo kay Lord. Kaya nga po, ito na po ang panahon, mga kapatid. Mag-arise po tayo, mga kababaihan. Mga babae ng pananampalataya, nasa atin pong lahat ang biyaya ng Diyos. Yung pagkatawag sa atin ng Panginoon ay gawin po natin, lakaran natin, apakan natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kalalakihan na nandito, magpagamit kayo sa Panginoon. Push ninyo ang inyong wife, ang inyong mga anak, ang inyong magulang, ang inyong mga kapatid, ang lahat ng nasambahayan nyo, na mga babae na maglingkod sa Panginoon. Huwag ninyong hahadlangan. Amen, mga kalalakihan na nandito. Tutuwa po ako dahil meron dito mga kalalakihan, kahit hindi nila kasama ang kanilang pamilya, nagpupunta rito. Pero huwag kang titigil hanggang hindi mo sila nadadala. Ang ganda pong pagmasdan na isang family ay sama-samang naglilingkod kay Lord. Diba? Yan ang unang-unang gusto ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus nga nung una, yung kanyang mga kapatid sa laman ay hindi pa mananampalataya, pero nadala rin po niya sa pananampalataya. Kaya tayo rin po, huwag susuko. Let us rise, mga kababaihan. So, 4 na makababaihan itong ating napag-aralan. Una ay si Rahab. Amen. Isang babaeng prostitute. Ginamit ng Panginoon, binago ang kanyang buhay, naligtas niya ang kanyang sambayan at naging ancestor pa siya ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa ay si Pebe. Diba? Isang babae. Hindi sinabi kung siya ay single o married o divorced, pero naging church worker, active sa ministry, naglingkod sa Panginoon, naging supporter ng church. Binigay niya ang kanyang talents and abilities, kanyang lakas sa paglilingkod kay Lord. Tapos, sumunod ay si Lydia, isang businesswoman. Ginamit ang kanyang wealth and riches para sa ministry ng Panginoon at para sa kanyang sambahayan, naligtas din. At last ay itong si Luis at si Eunice. Diba? Isang bata ang kanilang pinagsamahan na alagaan, pero yung batang yun naging Timoteo at naging bishop ng isang church. At hanggang ngayon ay yung kanyang buhay nagiging halimbawa, challenge sa maraming mga believers. Sino ka sa 4 na kababaihan na ito, kapatid? Let us bow down our heads.